Balang araw darating ang oras na luluhod si Mateo sa harap ko, habang lumuluha at nagmamakaawa na iligtas ko ang kanyang buhay. At sa araw na yon, titingnan ko lang siya mula sa tuktok ng imperyong itinayo ng tatay ko nga, giti ng malamig at sasabihing wala nang natitirang awa sa aking puso. Ngunit bago dumating ang araw ng kanyang pagbagsak, kailangan ko muna lagpasan ang pinakamadilim na gabi ng aking buhay. Isang taong walang silbi, walang kwentang babae. 3 taon kitang pinakain at pinatira sa pamamahay ko. Tapos nanakawin mo pa ang 5 milyong piso mula sa charity foundation ng pamilya ko. Napatigil ang buong mundo ko. Nanginig ang aking mga tuhod at tila nawala ng hangin ang aking mga baga sa bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Nakatayo ako sa gitna ng Grand Ballroom ng Manila Hotel kung saan ginaganap ang 3 taong memorial ng pagkamatay ng aking ama, si Don Fernando de Villamor. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hawak ang isang kulay itim na sobre, ang dokumentong magpapatunay na natapos ko na ang 3 taong bilin ng aking tatay. 3 taon akong nagpanggap bilang isang simpleng babaeng walang yaman upang subukin ang pagmamahal at katapatan ng aking asawa na si Mateo Alarcon. Ngunit sa halip na pagmamahal ang natanggap ko, ay ang pinakamatinding pagtatraidor. Huwag kang umarte na para kang walang alam, Sylvia. Boses iyon ni Mateo na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng galit at pandidiri, habang nakatutok sa akin ang napakaraming kamera ng mga mamamahayag. Inihagis niya sa aking harapan ang isang bunton ng mga pekeng papel ng bangko. Alam mo naman na matagal na kitang pinagbibigyan sa mga kapritsyo mo, pero ang pagnakawan ang De Villamor Foundation na itinaguyod ng namayapang Don Fernando Pambabastos, yan sa alaala ng tao. Sa tabi ni Mateo, nakatayo ang kanyang secretary na si Lucinda Reyes. Nakasuot ito ng mamahaling gown na pulang-pula nakahawak sa braso ng asawa ko habang nagpapakita ng peking awa sa kanyang mga mata. "Babe, kalma lang." Bulong ni Lucinda na sapat lang ang lakas para marinig ng mga reporter. Baka naman nagawa lang yun ni Sylvia dahil nahihirapan na siya magtiis sa buhay mahirap. Intindihin mo na lang, pamilya rin naman natin siya. Isang malamig na tawa ang lumabas mula sa bibig ni Doña Esperanza Alarcon, ang aking biyenan. Lumapit siya sa akin habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagnanais na ipahiya ako sa harap ng buong lipunan. Pamilya kailanman ay hindi naging pamilya ang isang hampas lupa. Sabi niya habang mabilis na inabot ang aking bisig at marahas na hinila ang kulay gintong bracelet na pamana sa akin ng aking ina. Naputol ang kadena nito at nahulog ang mga mumunting perlas sa malamig na sahig. Walang utang na loob, inyahon ka namin sa putik. Tapos, ito ang ibababalik mo sa amin. Kumislap ang mga flash ng camera mula sa mga reporter at bisitang inimbitahan nila. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngut pinigilan kong pumutok ang aking mga luha. 3 taon. 3 taon kong tiniis ang panggagago ninyo. 3 taon akong nagluto, naglinis at naghugas ng mga plato sa bahay ninyo habang tinatawag niyo akong walang silbi. 3 taon kong itinago ang totoong pangalan ko dahil lang sa utang na loob ko sa huling habili ng tatay ko. Bakit, Mateo? Bakit mo ginawa sa akin ito? Ganun ba? Kahalaga sa inyo ang pera at kapangyarihan para itapon niyo ang inyong danggal. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang itinayo ang aking ulo. Hindi ako pinalaki ng tatay ko para yumuko sa mga taong walang marangal na kaluluwa. Tiningnan ko si Mateo ng diretsyo sa kanyang mga mata. Walang takot, walang pagmamakaawa. Inabot ko ang aking daliri, dahan-dahang hinubad ang aming simpleng pilak na singsing sa kasal.
at nang walang alinlangan ay inihulog ko yung sa gitna ng baso ng mamahaling alak ni Mateo. Pinaubaya ko ang lahat, Mateo. Sabi ko sa boses na malamig, pasayalo boses na gumulat sa lahat ng taong nasa bulwagan. Ibinigay ko sa iyo ang 3 taon ng buhay ko dahil naniniwala ako na may natitira kang kabutihan. Pero ngayon pinatunayan mo sa akin na mas mababa pa ang halaga mo kaysa sa putik na tinatapakan ko. Yumuko ako at pinulot ang naputol na bracelet ng aking ina mula sa sahig. Pagkatapos ay tumalikod ako ng may buong dignidad. Narinig ko ang sigaw ni Doña Esperanza at ang utos ni Mateo sa mga security guard na itapon ako sa labas ng gusali. Ngunit pinalabas ko ang aking sarili nang hindi hawak ng sinoman. Sa labas ng Manila Hotel, bumubuhos ang napakalakas na ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humampas sa aking balat habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada na walang payong at walang perang natitira sa aking bulsa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon pinayagan kong pumutok ang aking mga luha sa gitna ng dilim at ingay ng thunderstorm sa Maynila. Biglang huminto ang isang itim na luxury sedan sa aking tabi. Gumawa ito ng malaking wisik ng tubig sa kalsada bago dahan-dahang bumaba ang kulay itim na salamin ng kotse. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang tumingin sa akin mula sa loob. Si Ate Salvador Ignacio, ang pinakatanyag at pinakakinakatakutang abogado sa lungsod. Magandang gabi, Mrs. Alarcon. O mas magandang tawagin kitang Señorita Sylvia de Villamor. Sabi ng lalaki habang binubuksan ang pinto ng kotse para sa akin. Pasok ka. Panahon na para bawiin mo ang lahat ng sayo. Nakatitig ako sa nakalabas niyang kamay at sa gitna ng malamig na ulan, naramdaman ko ang unang spark ng apoy na magsusunog sa buong mundo ng pamilya Alarcon. Ang init ng aircon sa loob ng mamahaling kotse ni Ate Salvador Ignacio ay hindi sapat upang alisin ang pangangatog ng aking katawan. Inabutan niya ako ng isang malinis na tuwalya. Habang pinapahid ko ang tubig ulan sa aking mukha, nararamdaman ko ang kanyang matalim na tingin sa akin mula sa rearview mirror. Alam mo, Señorita Sylvia, boses ni Salvador na tila may nakatagong interes. Hindi araw-araw na nakakakita ako ng isang tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa na ipinapahiya at itinatapon na parang basahan sa gitna ng ulan. Kung narito ka lang para pagtawanan ako, Ate Ignacio, pakiusap ibaba mo na lang ako sa gilid ng kalsada. Malamig kong sagot habang inayos ko ang naputol na bracelet ng aking ina sa loob ng aking bulsa. Isang maikling tawa ang pakawala ng abogado. Hindi ako pumupunta sa lugar na wala akong mapapala. Matagal kong nakatrabaho ang tatay mo na si Don Fernando. At alam ko na ang babaeng katapat ko ngayon ay hindi basta-basta susuko. Ngunit bago ka magplano ng pagganti, tingnan mo muna ito. Inabot niya sa akin ang kanyang tablet. Sa screen nakasaad ang mga balita sa mga sikat na chismis page sa social media. Nakalagay doon ang larawan ko habang pinalalabas ng security sa Manila Hotel. May malalaking letra ang headline. Asawa ng CEO ng Alarcon Group na huling nagnakaw ng milyon sa charity. Nakalagay sa artikulo na ako ay isang walang utang na loob na babae na iniyahon lamang sa kahirapan ni Mateo. Ngunit pinagsamantalahan ko ang tiwala ng kanyang pamilya. Ang mga komento ng mga tao ay puno ng panggagalit at panlalait. Ipinikit ko ang aking mga mata. Alam kong orkestrado ito ni Mateo at ng kanyang ina. Gusto nila akong sirain ng tuluyan sa mata ng publiko upang kahit magsalita ako ng katotohanan, walang sinoman ang maniniwala sa akin. Ang hiya at kahihiya na ibinato nila sa aking pangalan ay idinisenyo upang patayin ang aking dignidad. Bumaba ako sa isang lumang apartment sa tabi ng isang maliit na barangay kung saan ako nagtago sa ilalim ng tulong ni Salvador.
Pagpasok ko sa eskinitang yon, naramdaman ko agad ang mga mata ng mga kapitbahay na nakatutok sa akin. Sa labas ng isang sari-sari store, nakatayo ang 3 babae na nakatitig sa kanilang mga cellphone habang nag-uusap ng pabulong. Siya di ba yung nasa balita yung asawa ni Sir Mateo na nagnakaw? Bulong ng isa na sapat lang para marinig ko. Diyos ko po, ang kapal ng mukha. Mukhang mabait pa naman pero magnanakaw pala. Dagdag ng isa pa habang umiiling. Hindi ko pinalagpas ang kanilang mga tingin. Naglakad ako ng diretsyo na kataas ang aking no at pumasok sa aking silid nang hindi nagpapakita ng kahit anong kahinaan. Ngunit pagkasara ng pinto, napasandal ako sa kahoy na dingding. Binuksan ko ang aking cellphone upang suriin ang aking mga bangko. Gaya ng aking ina, asahan ipinablock ni Doña Esperanza at Mateo ang lahat ng aking personal na account gamit ang kanilang kapangyarihan sa kumpanya. Wala akong pera, walang ari-arian na nakapangalan sa akin sa kasalukuyan at tinatakwil ako ng lipunan. Samantala sa pinakamataas na palapag ng De Villamor Tower, sa dating opisina ng aking namayapang ama, nagdiwang sina Mateo at Lucinda. Nakatayo si Mateo habang hawak ang isang baso na mamahaling alak, nakatingin sa magandang tanawin ng lungsod ng Maynila. Umupo naman si Lucinda sa malaking leather chair ni Don Fernando, inilapat ang kanyang mga paa sa ibabaw ng glass table habang tumatawa. Babe, hindi ko talaga akalain na ganun kadaling itapon si Sylvia. Sabi ni Lucinda habang binabasa ang mga komento sa social media. Ang galing ng ginawa ni Doña Esperanza. Ngayon wala nang magtatangkang makinig sa babaeng yon. Lumapit si Mateo sa kanya, hinawakan ang balikat ni Lucinda at numiti ng may pagmamay-ari. Alam mo naman na matagal ko nang gustong alisin ang babaeng yan sa buhay ko. Walang kweta si Sylvia. 3 taon siyang parang estatwa sa bahay. Walang ambisyon. Ngayong wala na siya ang De Villamor Group at ang lahat ng ari-arian nito ay nasa ilalim na ng kontrol natin. At kapag nakuha na natin ang buong liquidity ng kumpanya, gagawin kitang vice president. Talaga, babe. Hinalika ni Lucinda si Mateo sa pisingi. Siguraduhin mo lang na hindi na makakabalik ang babaeng yun. At yung mga gamit niya na naiwan sa bahay ninyo. Pinatapon ko na kay Mami sa pinakamalapit na tambak ng basura sa barangay. Malamig na sagot ni Mateo. Wala nang kahit anong bakas ni Sylvia De Villamor sa buhay ko. Bumalik ang dilim sa aking maliit na silid sa apartment. Ang patak ng ulan sa yuping yero ay dahan-dahang humina habang lumalalim ang gabi. Nakaupo ako sa gilid ng kama nakatitig sa kawalan habang inisip ang bawat hakbang na kailangan kong gawin. Biglang naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lumang telefon sa ibabaw ng wooden table. Inabot ko ito ng mabilis. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Ngunit sa unang linya pa lamang ng text, nalaman ko agad kung sino ang nagpadala. Nakasecure na po ang totoong habili ni Don Fernando sa ligtas na lugar, Senyorita Sylvia. Ngunit sinusundan ako ng mga tao ni Mateo. Huwag kang matitiwala kahit kanino, lalo na kay Attorney Salvador. Mag-inat ka po. Nanginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang kalakit na larawan sa mensahe. Iyon ay isang mabilis na kuha ng isang luma at kalawanging susi na gawa sa tanso na may nakaukit na maliit na letrang V sa dulo. Hindi ako nakatulog sa buong magdamag. Ang larawan ng susi na isinend ni Mang Berto ay patuloy na gumugulo sa aking isipan kasama ang kanyang babala tungkol kay Ate Salvador. Alam kong nasa malaking panganib ang buhay ng matanda dahil sa pagprotekta niya sa huling habili ng aking ama. Madaling araw pa lamang habang bumubuhos ang bana, yat na ulan sa Maynala, lumabas ako sa apartment upang makipagkita kay Mang Berto sa isang tahimik na sulok sa gilid ng simbahan malapit sa isang nakasarang sari-sari store.
Nakasuot ako ng lumang jacket at simpleng tsinelas. Malamig ang simoy ng hangin at ang gutom ay dahan-dahang humuhukay sa aking tiyan. Mula kahapon sa Manila Hotel, wala pa akong pangkain kahit isang subo. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ko ang pamilyar na kaanyuan ni Mang Berto na naglalakad ng mabilis, hawak ang isang sirang payong. Nang makita niya ako na nakatayo sa ilalim ng tumutulong niya o ng sari-sari store, napahinto ang matanda. Ang kanyang mga mata na may malalalim na kulubot ay agad na puno ng luha. "Senyorita Sylvia?" Boses niya na nanginginig sa awa at lungkot. "Diyos ko po, ano ang ginawa nila sa inyo?" Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang jacket ang isang supot ng papel na mainit-init pa. "Kumain ka muna po, senyorita. Bumili ako ng bagong lutong pandesal sa panaderya sa kanto. Alam kong hindi ka pa nakakapag-almusal." Inabot ko ang bag ng pandesal. Ang init nito ay humarap sa aking malamig na mga palad. Bago ko pa mabuksan ang supot, inilabas ni Mang Berto ang isang kulay ka, yumanging sobre, at pilit na inilagay yon sa aking kamay. "Ano po ito, Mang Berto?" Tanong ko habang nakatitig sa sobre. "Mga naipon ko po yan mula sa sahod ko sa Pamilya Alarcon sa nakalipas na 2 taon. Pabulong niyang sagot habang tumitingin sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita sa amin. "May ilang libong piso dyan, senyorita. Gamitin niyo po para sa pagkain ninyo sa pamasahe at sa paghahanap ng ligtas na tirahan. Pakiusap po kunin ninyo." Tiningnan ko ang mga lukot na papel na pera sa loob ng sobre. Sa loob ng 3 taon nakisama ako sa Pamilya Alarcon na kumakain sa mamahaling mesa, nakasuot ng mamahaling damit, ngunit ganoon na lamang nila ako itapon nang walang katiting na awa. At ngayon sa gitna ng malamig na kalsada, ang tanging taong nagbigay sa akin ng totoong pagkalinga ay ang matandang utos-utusan ng aking ama na wala namang obligasyon sa akin. Naramdaman ko ang pagbalot ng init sa aking lalamunan. Pumutok ang aking mga luha hindi dahil sa inggit o galit sa mga Alarcon, kundi dahil sa labis na pagpapasalamat sa katapatan ng taong ito. Dahan-dahan kong ibinalik ang sobre sa mga kamay ni Mang Berto. "Huwag po, Mang Berto," sabi ko habang umiling, habang ang aking boses ay napaputol sa bawat paghinga. "Inipon niyo ang perang ito para sa gamot ninyo at para sa pamilya niyo sa probinsya. Hindi ko po kayang kunin ang huling pera ninyo." "Pero senyorita, wala kang pera." "May dignidad pa ako, Mang Berto." Namumiti ako sa gitna ng aking mga luha at kumuha ng isang pirasong pandesal mula sa supot. Kumatok ang lasa ng tamis ng tinapay na humahalo sa maalat kong luha habang isinusubo ko ito. "Ang pandesal na ito at ang katapatan mo ay higit pa sa sapat para sa akin. Mas mayaman pa ako ngayon dahil alam kong hindi ako nag-iisa." Inabot ko ang magaspang at may malalaking ugat na kamay ng matanda. Inilapat ko ang kanyang kamay sa aking noo upang magmano isang tanda ng pinakamagulang na paggalang sa taong tumayo bilang ikalawang ama sa aking buhay. Napahagulgol si Mang Berto. "Napakabuti ng iyong puso, Senyorita Sylvia. Para kang ang iyong tatay na si Don Fernando. Ipangako mo sa akin na hindi ka susuko. Ang susi na ipinadala ko sa iyo sa text, nakatago yon sa isang safety box sa probinsya, sa ilalim ng pangalan ng charity scholarship na binuo ng tatay mo. Naroon ang totoong habilin." "Pangako po, Mang Berto." Pabulong kong sagot habang pinapahid ang aking muka. "Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin." Tumingin si Mang Berto sa kanyang relo at nag-alala. Kailangan ko na pong bumalik sa mansyon bago nila mapansin na wala ako. Huwag ka munang magpapakita kay Attorney Salvador hanggat hindi mo nakukuha ang dokumento. Tumango ako.
Pinagmasdan ko ang kanyang payat na likod habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kabilang kanto sa gitna ng makapal na hamog at ambon ng umaga. Subalit ilang metro pa lamang ang layo ni Mang Berto mula sa akin. Isang mabilis na itim na sasakyan na walang nakasinding ilaw ang biglang pumasok mula sa kabilang kalsada. Nawalan ako ng boses. Bago pa ako makatakbo o makasigaw ng babala, narinig ko ang malakas na pagtama ng bakal at gulong sa kalsada, kasunod ng matinding paghampas ng isang katawan sa semento. Sa kalayuan ang malamig at nakakakilabot na tunog ng sirena ng ambulansya ay nagsimulang umawra sa tahimik na madaling araw ng Maynila. Tumakbo ako patungo sa kalsada kung saan bumagsak ang katawan ni Mang Berto. Ngunit mabilis na dumating ang ambulans at pinalibutan ng mga tao ang lugar. Sumunod ako sa pampublikong ospital, naghihintay sa labas ng emergency room habang hawak ang supot ng pandesal na malamig na ngayon. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap sa aking dibdib. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas ang doktor na may mabigat na mukha. Ipinahayag niya ang balitang pinakakinakatakutan ko. Hindi kaliltas si Mang Berto dahil sa matinding pinsala sa kanyang ulo at panloob na pagdurugo. Napasandal ako sa malamig na pader ng ospital. Ang tanging taong naging sandigan ko sa gitna ng matinding bagyo ay pumanaw na. Bago ko pa man mabisita ang labi ng matanda sa punerarya, dumating si Doña Esperanza kasama ang 2 armadong security guard ng mansyon. Hindi siya pumunta roon upang makiramay, kundi upang kumpiskahin ang lahat ng gamit na naiwan sa apartment ni Mang Berto. Nang makita niya ako na nakatayo sa may hallway, pumutok ang isang nakakairitang tawa mula sa kanyang labi. "Tingnan mo nga naman, nakalutang pa rin ang basura dito," sabi ni Doña Esperanza habang nakataas ang kanyang baba, ipinapakita ang kanyang perlas na kwintas. "Huwag mong dungisan ang lugar na ito ng mga luha mong peke. Umalis ka rito bago ko ipakaladkad sa mga guard ang walang silbi mong katawan." Tinitigan ko ang biyanan ko nang may matinding pait sa aking puso. Hindi ako sumagot. Hindi ko ibinaba ang aking dignidad upang makipag-away sa isang taong walang kaluluwa. Tinalikuran ko sila habang ipinangako sa aking sarili na ang dugo ni Mang Berto ay hindi masasayang ng walang katarungan. Dahil wala na si Mang Berto, kailangan kong mahanap ang ebidensya ng aking pagiging walang kasalanan sa sinasabing pagnanakaw sa Charity Foundation. Ang tanging taong makakatulong sa akin ay si Isabela Santos, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa nung kolehiyo na nagtatrabaho bilang chief accountant ng De Villamor Foundation. Nakipagkita ako kay Isabela sa isang tahimik na kainan sa gilid ng Maynila. Nang umupo ako sa kanyang harapan, napansin ko agad ang pangangatog ng kanyang mga kamay habang humahawak sa tasa ng kape. "Isabela," pabulong kong panimula, "kailangan ko ang tulong mo. Ang mga totoong ledger ng foundation, ang mga resibo na nagpapatunay na si Mateo at Lucinda ang naglipat ng pera sa kanilang personal na account. Hawak mo pa rin ba ang mga kopya?" Yumuko si Isabela. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha bago pa man siya makapagsalita. "Patawarin mo ako, Sylvia." Boses niya na puno ng takot at pagsisisi. "Wala na sa akin ang mga papel." Parang may malamig na saksak na tumagos sa aking dibdib. "Anong ibig mong sabihin, Isabela? Ikaw ang pinagkatiwalaan ko matalik? Kitang kaibigan?" "Sinubukan ko, Sylvia. Sinubukan kong protektahan ang mga papel." Hagulgol ni Isabela habang inilalabas mula sa kanyang bag ang mga larawan at babala mula sa ospital. Pero nalaman ni Mateo na may sakit sa puso ang aking bunsong kapatid. Nangangailangan siya ng 3 milyong piso para sa operasyon sa linggong ito. Binayaran ni Mateo ang buong gastusin sa ospital, kapalit ng lahat ng totoong ledger ng foundation.
Tiningnan ni Isabela ang aking mga mata ng may labis na pagmamakaawa. Inanta niya rin ako na ipapakulong niya ang kapatid ko sa isang gawa-agaw na, kaso kung hindi ako susunod. Hawak ni Mateo ang buhay ng pamilya ko, Sylvia. Wala akong ibang pagpipilian. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ng kapatid ko. Pinagmasdan ko ang umiiyak kong kaibigan. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi lamang dahil sa pagtatraidor, kundi dahil sa matinding galit sa kung paano ginagamit ni Mateo ang kahirapan at desperasyon ng ibang tao upang sirain ang buhay ko. Huminga ako ng malalim pinunas ang aking mga mata at dahan-dahang tumayo mula sa mesa. Naintindihan ko ang pagmamahal mo sa kapatid mo, Isabela. Sabi ko sa boses na malungkot ngunit matatag. Hindi kita sisisi sa pagpili mo sa iyong pamilya. Pero simula ngayong araw, mag-isa na lang ako sa laban na ito. Umalis ako sa kainan at mabilis na nagtungo sa maliit na silid na inuupahan ni Mang Berto bago siya pumanaw sa pag-asang baka may naiwan siyang karagdagang petsa o impormasyon tungkol sa kinalalagyan ng safety box sa probinsya. Ngunit nang itulak ko ang lumang pintong kahoy ng kanyang silid, napahinto ako sa pintuan. Ang buong silid ay nasira at naisawsaw sa kaguluhan. Ang mga damit at gamit ng matanda ay nakatapon sa sahig. Sa gitna ng kwarto, nakahiga ang maliit na kahoy na kahon ni Mang Berto, ang lagayan ng kanyang mga pinakakinaingatang alaala. Basag ang gawa sa bakal na lock nito, at ang loob ng kahon ay pangkalahatang walang laman. Tinitigan ko ang sira-sirang kahon sa sahig ng silid ni Mang Berto. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na lamig ng pag-iging mag-isa. Wala akong pera, wala ang mga dokumento ng kumpanya, patay na ang tanging taong nagtanggol sa akin at ang matalik kong kaibigan ay ginawang sandata ng aking mga kalaban. Ang tanging hawak ko na lamang ay ang maliit na susi na ibinigay sa akin sa text at ang aking sariling talino. Upang makalabas ako sa matinding paghabol ng mga tao ni Mateo, kailangan ko ng isang matibay na baluti. At ang balutin yon ay walang iba, kundi si Ate Salvador Ignacio. Pagkalipas ng 2 oras, nakatayo ako sa loob ng kanyang mamahaling opisina sa isang mataas na gusali sa Makati. Mula sa malaking salamin ng binta, nakitang-kita ang buong lungsod ng Maynila. Inihain sa akin ni Salvador ang isang tasa ng mainit na kape habang may nakaguhit na kumpiyansang ngiti sa kanyang muka. Matalino kang babae, Sylvia. Boses niya na puno ng pormalidad, ngunit may halong pagmamalaki. Alam kong babalik ka rin sa akin. Sa mundong ito, ang katarungan ay hindi ibinibigay sa mga taong umiiyak lamang. Ibinibigay ito sa mga taong may kakayahang lumaban. Anong gusto mo kapalit ng tulong mo, Salvador? Diretso kong tanong habang nakatitig sa kanyang mga mata. Alam kong hindi ka gumagalaw ng walang malaking kabayaran. Inilagay ni Salvador ang isang kasunduan sa ibabaw ng glass table. Ipagtatanggol kita laban sa mga pekeng kaso ni Mateo. Bibigyan kita ng ligtas na tirahan mga investigador para hanapin ang safety box na sinasabi ng matanda at ang buong puwersa ng aking law firm. Kapalit nito kapag nabawi mo na ang De Villamor Group kukunin ng aking pormasyon ang 30% ng mga share at ako ang tatayong permanenteng Chief Legal Counsel ng korporasyon. Pinagmasdan ko ang kontrata. Isang napakalaking bahagi ng kumpanya ng tatay ko ang kanyang hinihingi. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan ko munang pumayag upang magkaroon ako ng kapangyarihang gumalaw. Pumapayag ako sa 30%, malamig kong sagot. Ngunit ang buong kontrol sa pamamahala at ang huling desisyon sa kumpanya ay mananatili sa akin. Walang sino man ang makakagalaw sa pangalan ng aking ama nang walang pahintulot ko. Numiti si Salvador at inabot ang kanyang kamay.
Dio, Senyorita Sylvia. Ilang sandali pa tumunog ang telepono ni Salvador at kailangan niyang lumabas ng silid upang sagutin ang isang mahalagang tawag mula sa korte. Naiwan akong mag-isa sa kanyang pribadong opisina. Habang wala siya, dahan-dahan kong nilapitan ang kanyang malaking desk upang tingnan ang mga file na nakatambak doon kaugnay ng aking kaso. Sa gilid ng isang nakalock na drawer na hindi ganap na nakasara, may isang kulay itim na folder na may tatak na Alarcon Family Estate and Paternity Test Result. Nang unot ang aking no. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Sa loob nito ay may lumang birth certificate at DNA result na may nakasulat na pangalan ng ama ni Mateo, si Don Eduardo Alarcon, at ang pangalan ng ina ni Salvador. Napatigil ang tibok ng aking puso. Si Salvador Ignacio ay ang anak sa labas ng ama ni Mateo. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likod habang binabasa ang mga lihim na tala. Hindi itinuring na pamilya si Salvador ng mga Alarcon. Pinalaki siya sa kahirapan itinapon ng pamilya ng kanyang ama at ang buong buhay niya ay binuo lamang sa iisang layunin ang maghiganti kay Mateo at agawin ang buong kayamanan ng pamilya Alarcon kasama na ang De Villamor Group. Nare-realize ko ang buong katotohanan. Hindi dumating si Salvador bilang tagapagligtas ko. Ginagamit niya lamang ang aking galit at ang pangalan ng aking ama bilang isang matulis na sibat upang sirain ang kanyang kapatid sa labas at ang kininang buong imperyo para sa kanyang sarili. Nakikipaglaro ako sa isang ahas. Narinig ko ang mga yabag ng sapatos ni Salvador na pabalik sa silid. Mabilis kong ibinalik ang folder sa drawer at umupo sa aking upuan nang may kumpletong kapayapaan sa aking muka. Pumasok si Salvador na may ngiti. Patawarin mo ako, Sylvia. May inayos lang ako maliit na bagay sa korte. Handa ka na bang simulan ang ating plano? Tiningnan ko siya ng may maamong ngiti. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may panibagong apoy na nag-alab. Akala mo ba nagagamit mo ako, Salvador? Gagamitin ko rin ang iyong galit para sirain si Mateo. At kapag natapos na ang lahat, ibabagsak ko rin ang iyong kasakiman. Habang nakatalikod si Salvador at may itinatype sa kanyang laptop, napansin ko ang nakabukas na messaging app sa kanyang screen. Nakikipag-usap siya sa pinakamalaking neutral shareholder ng De Villamor Group, si Mr. Alfonso. Nakasaad sa mensahe ang isang lihim na kasunduan na ililipat sa isang offshore account ni Salvador ang 40% ng voting rights kapag nabagsak na si Mateo. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. At nang walang nakakapansin, kinuha ko ang isang malinaw na larawan ng mga numero ng account at ang petsa ng kanilang lihim na pagkikita. Ang larawan sa screen ng aking telepono ay ang aking magiging unang sandata laban sa ikalawang ahas na nakapaligid sa aking buhay. Dahil sa labis na pagnanais na makuha ang buong kontrol sa De Villamor Group bago pa man magkaroon ng malalim na imbestigasyon ng mga autoridad. Mabilis na pumasok si Mateo sa isang malaking kontrata ng pamumuhunan. Ang kumpanyang magpapasok ng daan-daang milyong piso ay isang shell company na lihim na binuo ni Ate Salvador Ignacio. Sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, nagdiwang sina Mateo at Lucinda. Ipinagmamayabang ni Lucinda sa kanyang mga kaibigan at sa social media ang kanyang bagong status bilang muling tagapamahala ng korporasyon. Nakasabit sa kanyang balikat ang isang mamahaling designer bag at sa kanyang mesa ay nakapatong ang draft ng kontrata ng investment. "Babe, kailangan na nating pirmahan ito agad," sabi ni Lucinda habang inilalagay ang kanyang pulang lipstick. Kapag pumasok na ang pera mula sa investor ni Attorney Salvador, priatin ang lahat ng asset ng De Villamor Foundation sa ating bagong kumpanya. Wala nang magagawa si Sylvia kahit lumapit pa siya sa korte. Ngumiti si Mateo
at hinawakan ang kamay ni Lucinda. Alam mo naman na tiwala ako sa iyo, Lucinda. Ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Sign the papers and let's finalize everything tomorrow. Nang pumunta si Lucinda sa banyo upang ayusin ang kanyang sarili, naiwan ang kanyang mga papel sa mesa. Dahil sa tulong ng isang waiter na lihim na binayaran ni Salvador, nagawa akong pumasok sa silid ng mga staff at palitan ang huling 2 pahina ng kontrata. Bilang tunay na nag-aral ng mga batas ng kumpanya sa ilalim ng turo ng aking ama, naglagay ako ng isang nakatagong sugnay sa mga dokumento. Isinulat ko doon na ang anumang paglilipat ng ari-arian o paggaranti sa utang gamit ang pangalan ng De Villamor Group ay direktang pananagutan ng personal na ari-arian ng pumipirmang opisyal at magiging otomatikong krimen ng malaking financial fraud at money laundering kung walang pahintulot mula sa orihinal na tagapagmana ng pamilya De Villamor. Pagbalik ni Lucinda sa mesa, dahil sa kanyang matinding pagmamadali at pagmamayabang na maipakita kay Mateo na tapos na ang deal, hindi na niya binasa ang maliliit na letra sa huling pahina. Inabot niya ang bulpen kay Mateo at nang walang katiting na pag-aalinlangan, inilagay ni Mateo ang kanyang pirma sa dokumento. Pinagmasdan ko sila mula sa malayo sa ilalim ng aking simpleng sombrero. Ang bawat linyang itim na iginuhit ng kanyang bulpen ay ang mismong tali na magtatali sa kanyang leeg sa hinaharap. Subalit habang nagaganap ang aking tagumpay sa Maynila, may panibagong panganib na nabuo sa probinsya. Nakarating kay Doña Esperanza ang balita mula sa kanyang mga binabayarang tauhan na nakita ako sa paligid ng isang lumang paaralan at parokya sa probinsya ng Cavite, ang lugar kung saan binuo ng aking ama ang kanyang unang scholarship foundation nung nabubuhay pa siya. Ang matinding takot at paranoia ng aking biyenan ay muling umiral. Matalino man ang matsing na paglalangan din. Galit na sigaw ni Doña Esperanza sa kanyang telepo habang kausap ang kanyang mga tauhan. Hindi pwedeng may maiwang kahit anong lumang papel ang matandang Fernando sa lugar na yon. Pumunta kayo roon ngayon din at sunugin ninyo ang lahat ng lumang imbakan ng dokumento sa paaralan. Nalaman ko ang tungkol sa utos ni Doña Esperanza nung makatanggap ako ng tawag mula sa isang dating guro sa paaralan na nakakakilala sa aking ama. Mabilis akong sumakay sa isang lumang bus patungo sa Cavite sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang aking dibdib ay pinaliligiran ng matinding kaba. Naroon sa paaralang iyon ang huling bakas ng katotohanan na iningatan ni Mang Berto bago siya pumanaw. Nang makarating ako sa dulo ng kalsada, malapit sa lumang wooden building ng paaralan, napatigil ang aking mga hakbang. Ang madilim na langit ng gabi ay napuno ng makapal at itim na usok. Mula sa bintana ng imbakan ng mga lumang dokumento sa likod ng parokya, ang malaking pulang liwanag ng apoy ay mabilis na umaagaw sa buong gusali. Ang mga tauhan ni Doña Esperanza ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang sasakyan habang iniiwan ang lugar na nagniningas. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na hangin, nakatingin sa apoy na lumalamon sa mga huling papel ng aking ama. Nakatayo ako sa gitna ng kadiliman, nakatitig sa lumalaking apoy na lumalamon sa imbakan ng mga lumang papel ng paaralan. Naramdaman ko ang matinding lamig sa aking dibdib. Naisip ko na ito na ang katapusan ng lahat, na ang huling bakas ng katotohanan na iningatan ng aking ama ay tuluyan ng naging abo dahil sa kasakiman ni Doña Esperanza. Subalit habang nakatitig ako sa nagniningas na gusali, may isang mahinahong kamay na dahan-dahang humawak sa aking balikat. "Huwag kang umiyak, anak." Boses yon ng isang matandang pare. Lumingon ako at nakita ko si Father Tomas ang kagalang-galang na kura, paroko ng San Jose Parish, na matalik na kaibigan ng aking namayapang ama.
Nakasuot siya ng simpleng sutana at may hawak na maliit na lampara. Father Tomas. Pabulong kong sabi habang pinapahid ang aking mga luha. Ang mga papel ng tatay ko. Ngumiti ng mahinhin ang matandang pari at umiling. Ang mga papel na sinusunog ng mga taong yon ay mga lumang resibo lamang na walang halaga. Matagal nang inihanda ng tatay mo at ni Mang Berto ang araw na ito. Alam nila na darating ang oras na gagamitin ng mga alarkon ang kani-kanilang kasakiman upang sirain ka. Inakay ako ni Father Tomas, pabalik sa loob ng tahimik at solemning simbahan ng San Jose. Ang amoy ng kandila at insenso ay nagbigay ng matinding kapayapaan sa aking balisa na kaluluwa. Lumuhod ako sa harap ng altar sa tapat ng krus at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam ako ng init sa aking puso. Pinaligiran ako ng panalangin at ng alaala ng pagmamahal ng aking ama. Inakay ako ng pari patungo sa gilid ng altar kung saan nakatayo ang isang malaking gawa sa kahoy na imahen ni San Jose. 2 linggo bago pumanaw si Mang Berto, pumunta siya rito. Kwento ni Father Tomas habang itinuturo ang ilalim ng patungan ng imahen. Ibinigay niya sa akin ang susi at sinabing ikaw lamang ang pwedeng magbukas ng lihim na lagayan na ito. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang maliit na kalawanging susi na isinend sa akin ni Mang Berto sa text. Nanginig ang aking mga daliri habang ipinapasok ko ang susi sa nakatagong selyadong lock sa ilalim ng kahoy na imahen. Dahan-dahang nagbukas ang isang maliit na pinto. Sa loob nito ay may isang makinang na bakal na tubo na hindi mapasukan ng tubig o apoy. Binuksan ko ang tubo at inilabas ang isang malinis at pormal na dokumento. Iyon ang orihinal na huling habilin at diwa ng aking ama si Don Fernando de Villamor. Nakatatak doon ang opisyal na seli ng Supreme Court ng Pilipinas at ang pirma ng 5 saksi. Nakasaad sa dokumento na ako si Sylvia de Villamor, ang iisang porsyentong may-ari ng buong de Villamor Group at ng lahat ng mga subsidiary nito. Nakalagay din doon ang isang malinaw na sugnay. Ang anumang pagtatangka ng pamilya Alarcon na agawin ng kumpanya ay otomatikong magkakansela sa lahat ng kanilang posisyon at magpapakulong sa kanila sa ilalim ng batas. Nayak ako sa labis na kagalakan. Yakap-yakak ko ang dokumento sa aking dibdib habang nakaluhod sa malamig na semento ng simbahan. Ang dignidad ng aking ama at ang aking karapatan ay ligtas. Nagpasalamat ako kay Father Tomas at maingat kong inilagay ang dokumento sa loob ng nakagagagayang bulsa ng aking jacket. Lumabas ako sa likod ng simbahan sa isang madilim at makitid na eskinita patungo sa kalsada kung saan ako sasakay pabalik ng Maynila. Subalit bago ako makalayo sa bakod ng parokya 2 lalaking nakasuot ng itim na raincoat ang biglang lumabas mula sa likod ng isang lumang pader. Ang mga tauhan ni Doña Esperanza na kagagaling lang sa pagsusunog sa paaralan. Ayun siya, hawak niyang bag! Sigaw ng isang lalaki na may nakakatakot na boses. Mabilis akong hinawakan ng isang lalaki sa aking buhok at pilit na itinulak ang aking katawan sa basang pader ng eskinita. Inagaw niya ang aking bag habang ang isa pang lalaki ay naglabas ng isang mabigat na bakal na tubo mula sa kanyang jacket. Ibigay mo sa amin ang mga papel kung ayaw mong matulad sa matandang butler mo. Galit na banta ng lalaki habang itinataas ang bakal na tubo sa ibabaw ng aking ulo. Ipinikit ko ang aking mga mata at mahigpit kong pinanghawakan ang dokumento sa loob ng aking jacket. Handa na akong tanggapin ang sakit, ngunit hindi ko ibibigay ang huling habilin ng aking ama. Sa gitna ng kadiliman ng eskinita, mabilis na inhampas ng lalaki ang mabigat na bakal na tubo patungo sa akin. Ngunit bago pa ito tumama sa aking ulo, isang mabilis na anino ang lumabas mula sa sulok ng kalsada upang harangan ang malakas na hampas. Ang anino na mabilis na humarang sa bakal na tubo ay walang iba
kundi si Ate Salvador Ignacio kasama ang kanyang 2 tauhan. Gamit ang isang mabigat na briefcase, mabilis na naharangan ni Salvador ang hampas ng lalaki at kaagad na pinabagsak ng kanyang mga tauhan ang 2 salarin hanggang sa mabilis na tumakbo ang mga ito patungo sa kadiliman ng eskinita. Inalalayan ako ni Salvador na tumayo. Naging mabilis ako, Sylvia. Nalaman ko mula sa aking mga investigador na sinusundan ka ng mga tao ni Doña Esperanza, kaya agad akong sumunod sa Cavite. Tumingin siya sa aking mga kamay na nakapaloob sa aking diyakip. Nakuha mo ba ang mga papel mula sa simbahan? Huminga ako ng malalim at inayos ang aking sarili. Dahil alam kong ahas din si Salvador, hindi ko ipinakita sa kanya ang orihinal na di hihilingin ng aking ama. Ilang lumang talaan lang ng charity ang nahanap ko, Salvador, ngunit sapat na ito upang magamit natin laban sa kanila. Bagamat may kaangting duda sa kanyang mga mata, tumango si Salvador at inakay ako pabalik sa kanyang kotse. Samantala sinimulan ko ang aking planong hatiin ang panloob na puwersa ng pamilya Alarcon. Gamit ang isang hindi kilalang numero, lihim kong ipinadala kay Doña Esperanza ang mga resibo ng bank transfer na nagpapatunay na si Lucinda ay pagnanakaw at patagong naglilipat ng milyon-milyong piso mula sa personal na account ni Mateo patungo sa kanyang pamilya sa Bicol para sa gamot ng kanyang ina at pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kinaumagahan sa loob ng grand dining room ng mansyon ng mga Alarcon, pumutok ang isang matinding gulo. Ibinagsak ni Doña Esperanza ang mga kopya ng bank transfer sa gitna ng mesa sa harap ni Mateo at Lucinda habang kumakain sila ng almusal. Sinasabi ko na nga ba isa kang parasita? Galit na sigaw ni Doña Esperanza habang nakaturo ang kanyang daliri sa mukha ni Lucinda. Nagnanakaw ka sa anak ko para lang pakainin ng pamilya mong hampas lupa sa probinsya. Nanginig si Lucinda sa takot at pilit na humawak sa braso ni Mateo. Babe, hindi totoo yan. Ginawa ko lang yun dahil kailangan ng nanay ko ng operasyon. Matalino ako. Ako ang nag-ayos ng lahat ng kontrata mo sa kumpanya. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Doña Esperanza sa mukha ni Lucinda. Wala akong pakiusap sa pamilya mo. Inilabas ka lang sa putik ni Mateo, tapos ito ang ipapalit mo. Nang makita ni Doña Esperanza na tila nag-aalinlangan si Mateo, biglang nabasag ang matigas at syayinyet na boses ng matanda at sa unang pagkakataon, lumabas ang matinding sugat ng kanyang nakaraan. Akala mo ba? Hindi ko alam ang pakiramdam ng maging mahirap. Umiiyak at galit na sigaw ni Doña Esperanza, boses na puno ng lumang pait. Nung iwan ako ng ama ni Mateo nung bata pa siya, baon kami sa utang. Naranasan kong lapastanganin, apakan at itapon ng buong lipunan dahil lang sa kahirapan. Kaya itinaguyod ko ang pamilyang ito gamit ang aking dugo at pawis. Hinding-hindi ko hahayaan na ang isang tulad mong galing sa putik ay ang kinin ang kayamanang ipinaglaban ko. Napayo ko si Lucinda habang luhaan samantalang si Mateo ay natulala sa matinding galit sa pagnanahaw ng kanyang kasintahan. Sa sandaling yun naramdaman ni Lucinda na kapag nakuha na ni Mateo ang lahat mula sa De Villamor Group, itatapon din siya nito, gaya ng ginawa nila sa akin. Dahil sa matinding takot at pagnanais na protektahan ang kanyang sarili, nagpasya si Lucinda na gumawa ng sarili niyang hakbang. Madaling araw na nang maglakad si Lucinda patungo sa pribadong opisina ni Mateo sa loob ng mansyon, habang natutulog ang lahat. Gamit ang passcode na lihim niyang pinaalalahanan noong tinitingnan niya si Mateo, dahan-dahan niyang binuksan ang steel safe sa ilalim ng desk ng kanyang kasintahan. Inabot ng kanyang mga kamay ang thumb drive at ang mga lihim na ledger ng tax fraud at peking bank account na ginamit ni Mateo upang sirain ang aking pangalan. Subalit, habang hawak ng kanyang mga daliri ang mga dokumento sa loob ng madilim na safe, narinig niya ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ng opisina mula sa labas.
Mabilis na nailihim ni Lucinda ang thumb drive sa loob ng kanyang jacket bago pa man tuluyang magbukas ang pinto ng opisina ni Mateo. Nang pumasok si Mateo na may dalang baso ng tubig, pinalabas ni Lucinda na nahilo lamang siya kaya naghahanap ng gamot sa desk. Bagamat may duda sa mga mata ni Mateo, pinalipas niya ito dahil sa matinding abala sa paghahanda para sa darating na emergency shareholders meeting ng kumpanya. Nang gabing iyon, batid ni Lucinda na bilang na ang kanyang mga araw sa piling ni Mateo. Sa tulong ni Isabela, lihim siyang nakipagkita sa akin sa isang tahimik na lugar. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ebidensya ng tax fraud at peking dokumento ni Mateo. Boses ni Lucinda na nanginginig sa takot habang inilalabas ang thumb drive sa aking harapan. Pero ipangako mo sa akin, Sylvia, hindi mo ipapakulong ang pamilya ko sa Bicol at ibababa mo ang mga kaso laban sa akin. Tiningnan ko si Lucinda ng may malamig na kapayapaan. Wala akong interes sa pamilya mo, Lucinda. Ang tanging gusto ko ay ang katarungan para sa aking ama at ang pagbabalik ng aking pangalan. Magtestigo ka laban kay Mateo sa harap ng board ng kumpanya at ibibigay ko sa iyo ang immunity na hinihingi mo. Lumipas ang 2 araw at dumating ang araw ng emergency shareholders meeting sa pinakamataas na palapag ng De Villamor Tower. Nakatayo si Mateo sa kabisera ng malaking mahogany table sa boardroom, nakasuot ng mamahaling Amerikana. Nakapaligid sa kanya ang mga pangunahing kodong ng kumpanya kasama si Mr. Alfonso. Sa gilid ng mesa, nakaupo si Doña Esperanza na may proud na ngiti sa kanyang muka. Mga kaibigan at kasama sa negosyo, simula ni Mateo sa boses na puno ng kapangyarihan at pagmamalaki. Ngayong araw pormal, nating tatapusin ang pangalang De Villamor. Dahil sa napatunay ang pagnanakaw ng aking dating asawa na si Sylvia sa ating charity foundation, iminumungkahi ko na ilipat ang lahat ng natitirang asset at palitan ang pangalan ng korporasyon patungong Alarcon Holdings. Nagbulungan ang mga board member. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Ate Salvador Ignacio mula sa kanyang upuan habang may nakaguhit na kumpiyansang ngiti sa kanyang mga labi. Sandali lang, Mr. Alarcon, singit ni Salvador sa boses na pormal at matalim. Bago pormal na palitan ang pangalan ng kumpanya, may dapat malaman ang board tungkol sa mga peking dokumento na ginamit mo. Handa na si Salvador. Natungtungan ang pagkakataong iyon upang ibagsak si Mateo at gamitin ang kanyang lihim na kontrata kay Mr. Alfonso upang angkinin ang upuan ng chairman para sa kanyang sarili. Subalit bago pa man matapos ni Salvador ang kanyang pananalita, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok si Lucinda Reyes kasama si Isabela Santos. Nagulat ang buong bulwagan. Napatayo si Mateo mula sa kanyang upuan habang namumula ang kanyang mukha sa galit. Lucinda, ano ginagawa mo rito? Hindi pinansin ni Lucinda ang sigaw ni Mateo. Inilabas ni Isabela ang mga orihinal na ledger ng accounting na hindi kailanman nabawas ng pera ni Sylvia habang isinaksak ni Lucinda ang thumb drive sa projector ng boardroom. Sa malaking screen sa harap ng lahat, lumabas ang mga resibo ng bank account sa overseas mga pirma ni Mateo sa Peking Audit Report at ang recording ng kanyang boses habang inuutusan si Lucinda na gawa-gawaan ng kaso ang aking pangalan. Si Mateo Alarcon ang mismong nagnakaw sa pondo ng Charity Foundation. Sigaw ni Lucinda sa harap ng mga kodong. Pinalabas niya lang na si Sylvia ang may kasalanan upang makuha niya ang buong kontrol sa kumpanya. Pumutok ang matinding gulo sa loob ng boardroom. Ang mga board member ay nagsisisigaw sa galit at nagdadagundong ang kanilang mga kamay sa mesa laban kay Mateo. Si Doña Esperanza ay napahawak sa kanyang dibdib habang namumutla ang kanyang muka. Nang makitang nagigiba ang kanyang mundo, nagwala si Mateo.
Ibinagsak niya ang kanyang 2 kamay sa mahogany table sa gitna ng matinding galit. Walang kwenta ang mga papel na yan. Sigaw ni Mateo habang nag-aalab ang kanyang mga mata. Hawak ko ang 70% ng voting shares ng kumpanyang ito batay sa dating kasunduan. Wala kayong karapatang palitan ako o pigilan ang Alarcon Holdings. Subalit bago pa man makapagpatuloy si Mateo sa kanyang pagmamayabang, ang malaking screen sa harap ng boardroom ay biglang nagpalit na larawan. Lumabas doon ang isang napakalinaw na scan ng orihinal at notarized na huling habilin ni Don Fernando de Villamor hawak ng aking mga kamay habang dahan-dahan akong pumapasok sa pinto ng boardroom. Upang matakpan ang kaguluhang nangyari sa boardroom at iligtas ang kanilang pangalan sa harap ng lipunan, pilit na itinuloy ni na Mateo at Doña Esperanza ang Leki Niem 25 Nam Tinelap de Villamor Group nung gabing iyon sa Grand Ballroom ng Shangri-La, Manila. Ang buong bulwagan ay puno ng liwanag at mamahaling palamuti. Daan-daang kilalang negosyante politiko at mga mamamahayag mula sa malalaking TV network ang naroon. Umakyat si Mateo sa entablado sa ilalim ng mga maliwanag na ilaw, nakasuot ng pinakamamahaling taksido, hawak ang isang baso ng champagne. Sa unang hilera ng mga upuan nakaupo si Doña Esperanza, na may nakasabit na perla sa leeg, pilit nang umingiti sa mga kamera ng media upang ipakita na walang anumang problema sa kanilang pamilya. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Mateo sa kanyang talumpati habang nakatutok sa kanya ang lahat ng camera. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 25 taon ng tagumpay ng ating kumpanya. Bilang CEO at pinuno ng imperyong ito, pinapangako ko sa inyo na sa ilalim ng pamumuno ng Pamilya Alarcon, mas malayo pa ang ating mararating. Nagpalakpakan ang mga bisita sa bulwagan. Ngunit bago pa man makainom si Mateo mula sa kanyang baso, ang malaking double door ng Grand Ballroom ay dahan-dahang bumukas. Lumingon ang lahat ng mga mamamahayag at bisita patungo sa pintuan. Pumasok ako sa loob ng bulwagan. Nakasuot ako ng isang eleganteng pulang gown na gumagapang sa sahig, nakataas ang aking buhok at nakatayo ng may buong dignidad at kapangyarihan. Sa aking tabi ay naglalakad ang mga opisyal mula sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation, kasama si Ati Salvador Ignacio na walang magawa kundi sumunod sa aking mga legal na hakbang. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang kumislap ng sunod-sunod sa aking kinalalagyan. Dahan-dahan akong naglakad sa pulang karpet patungo sa entablado. Nang makita ako ni Mateo na patigil ang kanyang pananalita at ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Umakyat ako sa entablado pwesto sa tabi ni Mateo at nang walang pag-aalinlangan ay kinuha ko ang mikropo na mula sa kanyang kamay. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Boses ko na umalingaw-ngaw ng malinaw sa buong sound system ng bulwagan, direktang naririnig ng milyon-milyong taong nanonood sa live broadcast sa telebisyon. Nais ko lamang iwasto ang pahayag ng lalaking nakatayo sa aking tabi. Walang Alarcon Group. At higit sa lahat, ang lalaking ito ay hindi ang may-ari ng kumpanyang ito. Inilabas ko mula sa aking bag ang orihinal na huling habilin ng aking ama at ipinresinta ito sa harap ng mga kamera ng media. Ako si Sylvia de Villamor, ang iisang anak at legal na tagapagmana ng de Villamor Group. Sabi ko sa boses na malamig matatag at puno ng authority. Batay sa huling habilin ng aking ama na si Don Fernando de Villamor na nakatala sa Korte Suprema, ang 3 taong pagpapanggap ko bilang isang simpleng asawa ay natapos na. At sa sandaling subukan ni Mateo Alarcon na palitan ang pangalan ng kumpanya o magnakaw sa pondo nito ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ay automatikong nawawalan ng bisa. Pumutok ang matinding gulat sa buong bulwagan.
ang mga mamamahayag ay nagunahan sa paglapit sa entablado habang sumisigaw ng mga tanong. Umakyat ang Chief of Police ng PNP sa entablado at inilabas ang opisyal na warrant of arrest. Mateo Alarcon. Sigaw ng opisyal ng pulis, siya sa harap ng lahat. Inaresto ka sa ilalim ng batas ng Pilipinas para sa mga kasong falsification of public documents, grand financial fraud, money laundering at attempted murder sa pagpaslang kay Bernardo Mangberto Santos. Napasigaw sa matinding takot si Doña Esperanza mula sa kanyang upuan. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang naputol ang kanyang perlas na kwintas at kumalat ang mga perlas sa sahig ng bulwagan. Hindi ito totoo. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Sigaw ni Mateo habang nagwawala at itinutulak ang mga pulis na lumalapit sa kanya. Akin ang kumpanyang ito. Hindi mo pwedeng kunin sa akin ang lahat, Sylvia. Tiningnan ko si Mateo nang may malalim na awa at pandidiri. Iibinigay ko sa iyo ang 3 taon ng buhay ko, Mateo. Pero pinili mong maging traidor at magnanakaw. Ngayon, oras na para bayaran mo ang lahat ng ginaa mo. Nang makita ni Mateo na nagigiba ang kanyang buong mundo sa harap ng buong bansa ang kanyang isip, ay tuluyang nabalot ng matinding pagkabaliw at pagmamalaki. Tumingin siya sa mesang naglalaman ng malaking anniversary cake sa entablado. Mabilis niyang dinampot ang isang mahaba at matalas na pilak na kutsil, yun na pamputol ng cake. Sa gitna ng matinding galit at pagwawala humiyaw si Mateo at mabilis na sumugod patungo sa akin habang nakatutok ang matalas na kutsil yung sa aking dibdib. Bago pa man makalapit ang matalas na kutsil o sa aking dibdib, 2 alertong opisyal ng pulis at ang mga bodyguard ni Salvador ang mabilis na sumugod sa entablado. Nabitawan ni Mateo ang kutsil at mabilis siyang pinadapan ng mga pulis sa carpeted na sahig ng entablado. Isang malakas na sigaw ng paggabigo ang pakawala ni Mateo habang inilalagay ng mga pulis ang bakal na pusa sa kanyang mga kamay sa likod. Ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil sa pagkilat sa kanyang namumula at luha ang mukha. Bitawan niyo ako! Ako ang CEO ng kumpanyang ito! Hysterical na sigaw ni Mateo habang pilit na nagpupumiglas. Sylvia, sabihin mo sa kanila na itigil ito. Tiningnan ko siya ng walang katiting na pag-aalinlangan. Tapos na ang kasinungalingan mo, Mateo. Sa kulungan mo na ipagpatuloy ang iyong pagmamayabang. Sa gilid ng entablado si Doña Esperanza na nakakita sa kanyang anak na nakaposa sa harap ng buong bansa ay biglang nawala ng hangin sa baga. Napahawak siya sa kanyang leeg at dahan-dahang gumagsak sa sahig. Ang matinding kahihiyan at takot sa panggagalingan ng karma ay nagdulot sa kanya ng stroke. Mabilis siyang inilabas ng mga paramedic sa bulwagan gamit ang isang stretcher. Ang babaeng matagal na nagmalaki sa kanyang yaman ay nawalan ng lahat ng kanyang mansyon, ng kanyang dignidad at ning kanyang kalusugan. Pagkatapos mailabas si Mateo, dahan-dahan akong humarap kay Ate Salvador Ignacio. Nakatayo siya sa tabi ng entablado habang may pilit na ngiti sa kanyang muka. Inakala na siya na ang hahawak ng kontrol sa kumpanya bilang aking Chief Legal Counsel. Inilabas ko mula sa aking bag ang mga larawan ng kanyang lihim na offshore account at ang kanyang kontrata kay Mr. Alfonso, kasama ang kanyang paternity test, at inabot ko ito sa kinatawan ng National Bureau of Investigation. Ate Salvador Ignacio, malamig kong panimula sa harap ng mga opisyal ng batas. Sinubun mong gamitin ang aking galit at ang pangalan ng aking ama upang agawin ang kumpanya para sa iyong sarili. Ngunit ang batas ay hindi nagpapaloko sa tulad mong ahas. Nawala ang ngiti sa mukha ni Salvador. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding gulat at pait nang inabutan siya ng mga opisyal ng NBI ng isang disbarment order at subpina para sa kasong corporate extortion at fraud.
Si Salvador na pinalaki ng galit at kasakiman ay bumagsak din sa sarili niyang bitag. Pagkalipas ng 1 linggo, bumisita ako sa PNP Custodial Center sa Quezon City. Nakatayo ako sa kabilong panig ng salamin ng silid-dalaw. Umupo sa aking tapat si Mateo, nakasuot ng kulay dilaw na damit ng preso. Magulo ang kanyang buhok, malalalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata, at nawala ang dating angas ng kanyang kaanyuan. Nang makita niya ako, mabilis niyang inilapat ang kanyang 2 kamay sa salamin habang umaagos ang maruming luha sa kanyang pisngi. "Sylvia, pakiusap." Umiiyak at nagmamakaawang sigaw ni Mateo sa panloob na telpo. "Maawa ka sa akin, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako, pakiusap. I-drop mo ang mga kaso laban sa akin. Gagawin ko ang lahat, Sylvia. Muli kitang mamahalin. Magiging mabuting asawa ako sa'yo." Pinagmasdan ko ang lalaking minsang naging dahilan ng aking mga sakripisyo. Sa aking puso wala nang natitirang galit, tanging malamig na kapayapaan at pagtanggap sa katarungan. 3 taon akong naghintay na makita ang katapatan mo, Mateo. Boses ko na malinaw at walang pag-aalinlangan sa telpono. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon, ngunit pinili mong maging magnanakaw at traidor. Ang pagpapatawad na hinahanap mo ay sa Diyos mo dapat hingin, hindi sa akin. Ang bawat taon na ipagdudusa mo sa kulungan ay ang stikto at tamang kabayaran sa iyong mga ginawa. Ibinaba ko ang telepono at dahan-dahang tumayo. Tinalikuran ko si Mateo habang naririnig ko ang kanyang hysterical na pag-iyak at pagkalampag sa salamin sa aking likuran. Bumalik ako sa De Villamor Tower. Bilang formal na nakaupo na chairman at CEO ng kumpanya, ang aking unang opisyal na desisyon ay ang pagpirma sa Board Resolution No. 1. Inilagay ko ang aking pirma sa dokumento na nag-uutos na gawing isang shelter at rehabilitation center ang dating mansyon ng pamilya Alarcon. Isang tahanan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso, panlilinglang sa pera at emosyonal na karahasan sa kasal. Sa labas ng mansyon sa Forbes Park, dahan-dahang itinataas ng mga manggagawa ang bakal na signboard. Inalis nila ang lumang pangalang Alarcon Mansion at pinalitan ito ng isang kumikislap na gintong plaka, De Villamor Healing Center. 1 taon ang mabilis na nakalipas. Nakatayo ako sa gitnaan ng tahimik at berdeng damuhan ng sementeryo sa Tagaytay. Sa aking tapat ay ang 2 nakatabing puntod, ang puntod ng aking ama na si Don Fernando de Villamor at ang puntod ng aming matapat na butler na si Bernardo Mangberto Santos. Dahan-dahan kong inilagay ang 2 pumpon ng sariwang puting bulaklak sa ibabaw ng kanilang mga lapida. Humihihip ang malamig na hangin ng kabundukan at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman ko ang tunay at kumpletong kapayapaan sa aking kaluluwa. "Tatay? Mangberto?" Pabulong kong sabi habang nakatitig sa kanilang mga pangalan na nakaukit sa marmol. "Nagawa ko po. Nabawi ko ang lahat na itinaguyod ninyo at naibalik ko ang danggal ng ating pamilya." Sa nakalipas na 12 buwan, maraming bagay ang nagbago. Ang De Villamor Healing Center na dating mansyon ng pamilya Alarcon ay ganap nang nagbukas. Daan-daang kababaihan na naging biktima ng emosyonal na karahasan, panlilinglang sa pera at pang-aabuso sa kasal ang natulungan ng aming foundation. Nagbibigay kami ng libreng tulong legal counseling at pangkabuhayan upang matulungan silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Si Isabella, matapos makatanggap ng suspended sentence mula sa korte, dahil sa aking tulong, ay buong pusong nagtatrabaho ngayon bilang pinuno ng accounting ng foundation. Araw-araw niyang inilalaan ang kanyang buhay upang bumawi sa kanyang mga nagawang pagkakamali, habang ang kanyang kapatid ay ganap nang gumaling mula sa operasyon.
Si Lucinda naman ay bumalik sa kanyang probinsya sa Bicol. Meron na siyang maliit na sari-sari store at namumuhay ng tahimik at payak kasama ang kanyang pamilya malayo sa nakasisilaw at mapanlinlang na mundo ng kapital sa Maynila. Si Doña Esperanza ay nananatili sa isang pasilidad ng pangangalaga. Ang kanyang dating matayog na pagmamalaki at obsesyon sa yaman ay pinalitan ng katahimikan at pagsisisi sa kanyang mga huling araw. At si Mateo ay patuloy na naglilingkod sa kanyang mahabang sentensya sa kulungan nagninilay-nilay sa mga pader ng semento tungkol sa mga maling desisyon na sumira sa kanyang buhay. Umakyat ako sa pinakamataas na palapag ng De Villamor Tower at tumingin sa malawak na tanawin ng Manila Bay habang sumisikat ang araw. Ang 3 taon ng aking pagtitiis at sakripisyo ay hindi naging walang kabuluhan. Tinuruan ako nito na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng alahas, sa ganda ng damit o sa taas ng posisyon sa lipunan. Ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya, ang katapatan sa sarili at ang tapang na tumayo mula sa putik upang bawiin ang sariling dignidad. Huminga ako ng malalim, nang ngumiti sa liwanag ng umaga at naglakad patungo sa aking opisina upang ipagpatuloy ang buhay na buong puso kong pinaglaban. Tunay na napakasakit na maiwan at traidorin ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso at buhay. Ngunit ipinaalala sa atin ang kwento ni Sylvia na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang pagtitiis sa pang-aabuso, kundi sa kanyang tapang na tumayo at ipaglaban ang kanyang danggal. Mga mahal kong tagapakinig, habang isinusulat ko ang eksenang iyon, kung saan naiiwan si Sylvia sa gitna ng ulan habang hawak ang mainit na pandesal mula kay Mang Berto. Hindi ko napigilang mapaluha. Naalala ko na marami sa atin ang patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya, nagtitiis sa galit at pang-a, alipusta ng iba dahil sa utang na loob o pagmamahal. Ang kwentong ito ay mula sa totoong karanasan ng ating mga kababayan na nagpakatatap sa gitna ng unos. Kayo mga kasama, kung kayo ang nasa lagay ni Sylvia, kaya nyo rin bang magpatawad pagkatapos ng lahat ng sakit? O pipiliin nyong itaguyod ang hustisya hanggang sa huli? Nasaan man kayo ngayon? Nag-aabang ng jeepney? Nagtatrabaho sa malayo bilang OFW? O nagpapahinga sa inyong tahanan? Sana ay magsilbing liwanag sa inyo ang kwentong ito. Huwag ninyong kalimutang mag-comment ng inyong salo, i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang pamagat ng kwento, ang huling habilin ng pag-ibig at dangal. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 38 taong gulang mula sa Cavite, na nagpadala ng kanyang mensahe sa programa na may layuning magbahagi ng aral ng pagbangon at pag-asa sa gitna ng unos ng buhay. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at tangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang katang-isip lamang. Hindi ito naglalayong manirama mintas o magparinig sa kanino man. Ang kwentong ito ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong inspirasyon at aral sa ating pamayanan.